Aurora Police Provincial Office in Action. At ngayon mga kaibigan, nagbabalik ang palatuntunang Aurora Police in Action sa katauhan ng ating guro ng palatuntunan, ng ating napakahusay at pinagpipitagang kaibigan. Walang iba kundi ang pinakamahusay nating, pinakamatalik na Provincial Director ng PNP ng lalawigan ng Aurora, sa katauhan ng ating magiting at pinagmamalaking Provincial Director Police Colonel Robert L. Petate. Sir, mapagpalang araw, kumusta na muli? Mapagpalang araw, Sir Mel, at magandang araw po sa inyong tagapakinig at taga-subaybay sa inyong programa po. Sir, kumusta ngayon ang lalawigan ng Aurora? Yung ngayon, yung status ng Aurora Province ngayon ay kasalukuyang nagre-recover po tayo ngayon. At alam nyo naman po ay dinaanan po tayo ng isang super typhoon ng mga nakaraang araw po ng November 10. So ngayon, yung kabuuang probinsya ng Aurora ay nagre-recover pa at katunayan nga maraming mga dumadating po dito na tulong galing sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan nasyonal at lokal din po. Sir, balita namin, nag-iba yung bakod ng Aurora Police Provincial Office ang inyong bakuran. Paano sir nangyari? Opo, dahil sa kalakasan ng storm surge nung araw ng pagdating ng Bagyong Uwan, nasira po yung bakod ng aming kampo, facing doon sa Pacific Ocean. Gano'n sir kataas yung bakod nyo sir? Actually, mataas na rin po yung bakod mo namin. Mula sa kalsada ay nasa 7 feet na rin yung bakod na yun. Kaso lang sa lakas ng storm surge, lumalagpas pa po doon yung tubig noong araw na pagdating ng bagyo po dito sa Aurora, particularly dito sa Manila. Okay sir, bukod sir sa mga nasira dito sa inyong kampo ay balita namin parang may nasira pa ba sa may gate, parting gate? Actually may mga ibang facilities pa rin tayong nasira, katulad ng ating formation hall. Itong gate natin ay bumagsak din po yan dahil sa lakas ng hangin. At yung talagang yung tubig ay lumagpas na rin doon sa kalsada. Ang kalsada natin sa nung araw na yun ay parang dugtong na siya ng river, parang ilog na rin siya kasi doon na rin dumadaan yung agos ng tubig mula doon sa dagat. Sir, siguro hingi ako ng picture niyan at mukhang merong mga nagtatanong gusto nilang makita at baka raw sana makatulong. Ano sir? Maraming salamat naman po kung merong makatulong. At sa ngayon po ay talagang nilagyan lang muna namin ng temporary fence na made of bamboo yung aming bakod. Kung makita po ninyo at nag-viral na rin po yun, nakikita sa mga national television po kung paano nasira po yung aming bakod dito sa Camp Rabina dahil sa napakalakas lang talaga yung storm surge nung panahon po na yun. Sir, marami nagiging tanong dito sa lalawigan ng Aurora. Actually, naging viral talaga kayo, no? Lahat ng radio TV station ay naging lamang kayo. Pakikwento nga raw sir, paano nangyari doon sa mga kalsada, pati yata di sa may parting dinadyawan, yung mga naapektuhan talaga ng bagyo. Grabe raw at paano sir nagsimula ang lahat? Isa din po talaga doon, Sir Romel, yung dinadyawan sa hardly hit ng Typhoon Uwan. At katunayan, dyan sa may Sitio Ampir, sa part ng Dipakulaw, talagang nabasag po yung daan doon. Saksi po tayo. Sa mga araw po na yun ay talagang napakalakas ng storm surge po doon. At mga bandang alas 8 pa lang ng umaga po ay hindi na natin pinapadaanan ng tao. Nilagyan na natin ng barricade, nilagyan na natin ng PNP personnel para hindi na padaanin yung mga tao kasi yung mga oras po na yun ay matindi yung hampas ng storm surge. At yun nga, kinabukasan, basag-basag po yung ating daan po doon. Yung kabuuang nasira ay more than 1 kilometer. Pero yung totally na nabasag talagang daan doon, more or less siguro mga 300 meters. Pero pasalamat po tayo sa magarang tugon ng ating national agencies, yung particularly yung Department of Public Works and Highways. Within 24 hours, naayos po nilang daan at nagiging passable na siya.
after noon. Pag tingnan mo lang during the day, parang tingnan mo, akala mo in a week time pa maayos. Pero doon, dahil tulong-tulungan ng ibang agency din, ng mga full force yung kanilang mga heavy equipment doon, within 24 hours na daanan po yung daan po na yun sa Ampere. At saka yung ginawa po natin ng araw na yun, kaya masaya din tayo magbalita na despite yung catastrophic yung talagang parang description ng pag-asa doon sa Typhoon Uwan. Pero dahil doon sa mga ginawa natin in coordination with other government agencies and of course yung ating provincial government, yung PDRRMO at different MDRRMOs and yung ibang mga ahensya pa ng gobyerno nagtulong-tulong po na nagkaroon ng mga bandilyo, preemptive evacuations, and during the day ng typhoon about to landfall dito sa Aurora ay sigawa pa kami ng mga forced evacuation. Yun talaga yung malaking nakatulong and I'm happy to announce or to say diyan sa tagapapanood mo na zero casualty po dito sa Aurora. Yung bagyo na yun, walang casualty na nangyari. Although may maraming infrastructures na nasira, yung mga bahay, actually kung titingnan mo sa mga houses pa lang, more or less, mga 5,000 plus na mga bahay yung nasira. Yung total damage po doon ay talagang 826. Kasi kung nakikita nyo po sa mga national news, talagang yung wash out talaga, may mga bahay tayo doon na malapit sa mga dalampasigan na talagang tinangay po ng alon na walang natira. Bagkus yung natira doon yung parang flooring lang ng kanilang mga bahay, particularly yung dyan sa Sitio Ampere. I think mayroong 4 na bahay doon na wash out talaga ng storm surge. At saka dito din sa Baler may mga barangay din tayo dito, particularly yung barangay Sabale, Sitio Cemento. Kasi nung maaga pa lang, doon tayo nag-conduct ng mga forced evacuation. At saka yung sa Digisit. At nasira din po yung daan po doon dahil sa lakas ng hampas ng storm surge. Pero nakapag-evacuate naman yung ating mga kababayan. So, naiwasan po yung casualty. At wala tayong casualty na itala during sa bagyong Uwan po. Tumanggap tayo ng comment share na mabuti raw at pinorse evacuation yung mga tao dahil kung hindi pala talaga sila na force evacuation ay malamang may mga kasamang naano doon sa bahay na tao. Opo, Sir Romel, malaking bagay po talaga yung may 2 days tayong nag-preemptive evacuation. Kaso lang meron din natin tayong mga kababayan na halos ayaw nilang iwanan yung kanilang pamamahay dahil sa kanilang mga ari-arian at mga properties doon. At tayo bilang provincial director ay bumaba pa tayo doon para tayo mismo makipag-usap sa kanila to give assurance na babantayan namin yung kanilang mga properties pag nag-evacuate. Ang pinaka-importante po sa araw na yun ay yung kanilang safety dahil doon sa bagyong Uwan. At despite of 2 days na mga binigay natin na mga babala, mga bandilyo, meron pa rin tayong mga kababayan na halos ayaw umalis. Pero pagdating ng araw ng linggo ay talagang nag-conduct na tayo ng forced evacuation. At yun ang malaking bagay. Kasi kung sinabi mo kanina, kung hindi talaga sila nakaalis din sa mga bahay nila, maaaring meron tayong casualty. Kaya pasalamat tayo doon sa mga concerted effort na ginawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama of course led ng ating local government units na mga munisipyo at ng ating provincial government. Talagang hands-on din yung ating governor at that time at pinupuntahan niya rin yung mga areas kung saan may mga damages, yung ating mayors. Actually, nung pag-conduct ng forced evacuation, kasama ko rin si Mayor Angara of Baler at yung ating provincial DILG, provincial director ng DILG po dito, si Mr. Cambronero. Sama-sama po kaming pumunta doon sa mga sitios, mga lulaying areas para hikayatin at pilitin nung time na yun, pipilitin na yung ating mga kababayan na pumunta sa mataas na lugar o doon sa evacuation center for their safety.
Okay sir, may mga naano daw sir ng mga hayop na mahal nitong mga taong nag-evacuate. May balita ba sir kayo? Doon sa mga ano na lang natin, na itala ng ating PDRRMO ay meron tayong mga damaged houses, tapos doon sa yung estimated damages doon sa agriculture, pero hindi na natin nakuha yung mga damages pertaining doon sa mga hayop ng ating mga kababayan. Pero sigurado ako po, meron yon kasi sa lakas ng hampas ng hangin. Sabi ko nga, ang hangin ng alon dahil sa storm surge, yung flooring na lang ng bahay. So kung may mga pusa, aso man doon, sigurado, naaanod na po ng tubig po yun. At kung mayroon pa silang mga ibang hayop doon sa mga bahay nila, talagang naanod din po yun. Pero pasalamat pa rin tayo sa kung may kapal at sa kababayan natin, wala tayong casualty. Wounded man or fatalities na tawag natin. Zero casualty po tayo dito sa Aurora. Okay sir, nagpapasalamat ang ating mga kababayan dahil yung nakapaikot tayo sa ang Aurora ay nasa gilid o nakapaikot ng bundok ng Sierra Madre. Sir, ano masasabi nyo sa issue doon sa Sierra Madre? Nakatulong ba talaga dahil ito ay nasa tabing dagat naman itong lalawigan ng Aurora? Paano ito nakatulong ang Sierra Madre? Kung according naman sa ating mga scientists at sa mga experts, talagang malaking tulong nitong Sierra Madre mountain ranges, particularly doon sa Central Luzon at saka Metro Manila. Kasi bago tatama doon sa kanila ay talagang babasagin po muna o harang muna ito sa Sierra Madre. On the part of Aurora Province naman, facing Pacific Ocean po tayo. Pero based on my personal experience, parang nakakatulong pa rin itong Sierra Madre. Kasi pag tingnan nyo naman yung takbo ng bagyo ay parang paikot po yan. While traversing siya ng lugar kung saan siya naglandfall ay parang paikot yun siya. Tapos yung hangin niya during that time na maglandfall po dito sa Aurora ay talagang parang bumabalik papuntang dagat. Kaya yung storm surge po natin, kung yung hampas ng tubig ay papunta sa dalampasigan, parang sinasalubong ng malakas na hangin. Which is for me, siguro isang effect na rin ito ng Sierra Madre na pag umiikot siya, nababangga niya, umiikot din yung hangin at bumabalik dito sa Pacific Ocean. Yun lang yung hindi ko pa rin yan ma-support ng based on science, but my personal experience lang. Partly talagang nakakatulong din yung si Sierra Madre kasi pag ihip ng hangin papunta dito, babangga siya, babalik yung hangin, parang sinasalubong niya po yung surge from Pacific Ocean. Kaya nagda-die down din kaagad yung tubig. Kasi kung hindi po yun baka natambakan kami ng tubig dito sa Cambrag. Yun sir, so napakalaking tulong nitong Sierra Madre Mountains po natin. Lalong-lalo na yung pinakamalaking tulong nito doon sa Central Luzon area na other parts, other provinces at saka yung Metro Manila. Kasi napapahina niya, bumabangga na siya sa kabundukan ng Sierra Madre, humihina, bumabawas at kitang-kita po naman natin dito sa Typhoon Uwan na nung lumagpas sa Sierra Madre ay talaga nababawasan yung kanyang lakas. Okay sir, may kaalaman nga nalaman ng ating mga kababayan tungkol sa Sierra Madre sa inyong naipahayag at nakita nyo talaga at natuklasan. May issue sir sa Sierra Madre ngayon, bukod hindi lamang doon sa tinatawag na illegal logging, meron daw mga nagmimina. Meron na ba kayong kaalaman sir dito sa balitang ito na may nagmimina dito sa may bundok ng Sierra Madre na kung saan hinahakot yung mina, sinasakay sa barko, dinadala sa ibang bansa? Ano sir ang masasabi niyo sir dito? Dito po sa probinsya ng Aurora po, wala po tayong reported na mining po dito. Walang nagmimina dito sa probinsya ng Aurora, ng part ng Aurora Province na kung saan nandito yung pinakamalawak, pinakamahabang part din ng Sierra Madre Mountains. Pero may nalalaman tayo na other provinces meron po doon at nakikita nyo naman po yun sa social media, pinopost nila and hindi na po namin area of responsibility. At dito naman ay talagang religiously meron po tayong mga
pambi dito, yung mga reservation, talagang pinipreserve natin yung mga mountainous areas pa ng Aurora Province. So, walang reported mining po dito sa Aurora. Okay, salamat naman sir. At balita naman sir talaga dito sa may parting Dinapigi, Isabela, karugtong ng bundok pa rin na Sierra Madre, karugtong ito ng bundok ng Dilasag, ay meron dyan sa may parting San Mariano, Isabela, na kung saan ay may ulat na riyan na matagal na binubungkal yung bundok at ay kinakarga yung mga mina doon sa barko at dinideliver daw sa China. Pero sana raw ay sa pamamagitan ninyo, sapagkat kayo nasa parting Sierra Madre, ay maging tinig ito na matigil yung mga pangyayaring yun, dahil sapagkat ayon sa ating balita ay no comment yung mga otoridad dyan sa may parting Isabela. So anyway sir, babdada ko pa rin tayo dito sa may lalawigan ng Aurora. Kumusta naman sir daw ang pagbangon ng Aurora sa nakalipas sa bagyo? Balita namin ay matagal na wala ng kuryente. Matagal po na nawala. Actually, until now, yung part ng yung Dilasag natin at saka Kasiguran ay wala pa rin pong kuryente. Kasi sila po yung pinaka-hardly hit ng bagyong Owan. At doon ata yung pinaka-eyewall. Although naglandfall yung bagyo doon sa Dinalungan, pero nung binisita natin a day after ng pwede nang pasukin yung area, ay talagang nagkatumbahan po doon yung poste. Pero full force naman po ngayon yung ating doon, yung mga tauhan ng Orelco. Katunayan yung National Electrification Administrator ay bumisita din doon kahapon para tingnan yung kalagayan ng mga istruktura, particularly doon sa mga post ng electrical post doon sa bayan ng Kasiguran at saka Dilasag. Nandito naman po sa central part, after 2 days po naman ay nakabalik na rin yung kuryente po dito sa atin. Pero talagang totally blackout po tayo for 2 days na walang kuryente. And ngayon, tuloy-tuloy naman yung pagbangon ng ating mga kababayan po dito at buhos naman po ang suporta mula sa national government agencies, particularly yung sa DSWD po natin. At araw-araw po ay madaming pumapasok na mga relief goods na binibigay sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga hardly hit areas, which is in the northern part of the province, yung Dinalungan, Kasiguran at saka Dilasag. At talagang sila yung mga tinamaan ng husto at saka yung ating mga kababayan dyan sa Dinadyawan, yung ating tourism industry ay talagang nasira din po kasi may nakausap ako isang owner ng resort po dyan sa Dinadyawan na pag in-assist niya po hanggang umaabot daw lagpas ng 30 feet yung taas ng storm surge na at doon sa kanila na experience po nila during the typhoon. At that's why may mga sira-sira din pong daan doon. At saka yung mga buhangin, yung mga white sand po natin parang nailipat sa kalsada at saka mga debris. Kaya yun din, yung medyo matagal lang din talagang na-clear yung ating mga daan. Pero within 2 days naman, passable na siya. Pero ngayon, tuloy pa rin yung clearing dyan sa part ng Dipakulaw area. Sir, may tinanggap tayong tanong dito, no? Kasi parang interesado sila dun sa command center ninyo nung bang bumagyo na nawala ng kuryente ay still ang kuryente ng solar power. Ay, opo, talagang malaking bagay po yung solar powered natin. Siyempre, nung a day before ng bagyo ay talagang pinatanggal natin yung mga panel. Ready naman tayo. Pinuno natin yung baterya ng ating solar. Naka-insure natin na 100% po yung baterya. At pagkatanggal, yung during ng gabi na yun ang ginamit naming power niya. At right after kinabukasan, kinabit namin yung panel. At malaking tulong sa 2 days na walang electricity, itong buong kampo, nandun kami lahat. Nakikisaksak doon at malaking bagay po talaga yung solar-powered na facility namin doon sa operation center. Kung nabisita, I think nabisita nyo. Nabisita sir. Natutuwa nga ating kasamang si Rex Hayan kasi kauna-unahan to sa buong Central Luzon na may solar power, binabati kayo at nagiging tuloy-tuloy yung trabaho kahit na walang kuryente. Yun lang sir, yung pagbangon naman ng ating mga kababayan sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pagbabalik bahay, ano sir yung masasabi niyo sir dito?
pagtingnan po natin ngayon, pag-ikutin natin, ramdam pa rin ng ating mga kababayan yung malaking kawalan, lalo na yung mga nawalan talaga ng bahay. Pero ina-assure naman natin on the part of the Philippine National Police, part of the law and order, maintenance of peace and order, nandyan po tayo. At yung tulong naman po ng national government agencies at meron din naman mga non-government organizations at saka mga good Samaritan na mga kababayan po natin na tumutulong sa kanila. At yun, binibigyan din natin ng security, yung pamimigay ng mga relief goods at tumutulong din tayo sa pag-distribute noon. At makikita natin na talagang ngayon, ramdam pa rin nila. Pero yung resiliency naman ng Pilipino nandyan. At makikita natin bumabangon. Natutuwa, makikita natin minsan sa mga pictures pag binibigyan sila ng mga goods doon. Katunayan, tayo din sa Police Provincial Office Aurora launch din tayo ng isang activity na namigay din po tayo ng tulong po doon. At humingi din tayo ng tulong sa ating mga kababayan na kung sino yung merong mga used clothing at saka may sobrang kakayanan, may pera, pinambili po namin ng mga relief goods, groceries at katunayan, nung last Friday ay pumunta po yung ating team po doon sa pumuno ng ating PIO o yung S5 natin para mamigay po doon sa Barangay Dinyog, yung Dilasaga, which is yun talaga yung pagtingnan ko lang sa personal assessment ko sa communities, yun yung pinaka-hardly hit dito sa province of Aurora. Kasi sila yung nasa dalampasigan tapos mababang lugar at talagang inabot hanggang tuhod yung buhangin po doon sa kalsada nila. Pero na-clear din naman kaagad ng local government units ng Dilasaga at after 3 days po ay naging passable na rin po yung area. At nakita po natin dito yung tuwa sa kanilang kahit na gano'n na yung sinapit ay nakatawa pa rin at na-feel po nila na hindi po sila pinapabayaan. At sa yung ating nakikita ko rin doon sa ating mga opisyalis po dito sa pamumuno ng ating Lone District Congressman Romel Angara ay talagang yung buong pamilya niya, yung buong staff niya ay patuloy na umiikot po doon sa pamimigay ng mga suporta doon sa ating mga kababayan. So, tuloy na bumabangon. Although, yun, pinadapa. Pero yung Pilipino naman talaga nandyan na yung talagang resilient na sa mga pagkakataon na ito. Bumabangon po sila. Pero, i-assess po natin, personal assessment ko lang po, talagang apektado pa rin. Pero, bumabangon po. Nandiyan naman, nakikita po natin yung mga fisher folks, yung mga fisherman, yung mga magsasaka, ay bumabalik na naman doon sa kanilang mga farm, bumabalik na rin sa pangingisda. Ibig sabihin ay tuloy lang po yung buhay. Ganun po yung dito yung pamumuhay sa Aurora at yun din yung ginagawa ng ating mga kababayan. Okay, masalimot sir, pero tuloy pa rin ang inyong pagganap sa tungkulin. Sir, kumusta naman ang pinagkakaabalan ngayon ng Aurora PPO? After nitong bagyo, siyempre, sinasabi ko kanina, madaming tulong, madaming mga relief operations coming from the different national government agencies and non-government organizations, pati yung mga grupo ng mga vloggers ay nandyan. Ay talagang yung ating mga kapulisan po dito sa Aurora ay binibigyan natin ito ng security. So, we are more on providing security to those organizations or government agencies na mamimigay ng tulong. At the same time, ay pinapaigting pa rin natin yung ating mga kampanya against illegal logging, against wanted persons, and any forms of criminalities. Hindi po natin pinapabayaan. Actually, itong nitong Sunday lang, meron tayong activity dito, isang napakalaking activity din dito sa Baler, itong World Surfing League. Doon natin makikita na kahit na tinamaan na ng bagyo,
ay talagang bumabangon yung Aurora, yung Baler particularly, at nag-host yung Baler ng World Surfing League na talagang yung participants po doon, ang mga contestants coming from the different countries, Thailand, Taiwan, Japan, and in the other part of the country. So more than 100 contestants yung nag-participate. It's a 7-day week-long activity. Nagtapos po ng isang pre-concert nung Sunday at talagang successful yung event. Organizers ay maganda yung pagpapa-organize at talagang nabuhay ulit yung turismo po dito sa Baler, Aurora. Okay sir, sa kabila ng mga kaganapan sa lalawigan ng Aurora, may mga naging pasaway pa ba na nahuli ninyo ngayon sa panahon nito? May mga huli ba tayo? Meron din po tayong actually itong linggo lang, meron tayong 3 other wanted persons pa rin na huli ng ating mga kabayan. At actually itong dahil in celebration din naman ng yung influx of people ay nandyan. May isang establishments po tayo ditong naging biktima din ng shoplifting. But dahil doon sa police presence and swift response ng ating PNP personnel, nahuli din ito at katunayan kahapon lang ay na-inquest na rin itong nagnakaw doon sa isang convenience store na nag-open ito ng 24 hours, 24/7 dahil din dito sa activity. And I would like to commend the personnel of Baler Municipal Police Stations sa agarang aksyon and their swift response doon sa reklamo ay nahuli natin itong suspect at napaila na rin po ng kaso kahapon. Okay sir, napakarami nating napag-usapan pero mukhang bitin ng ating mga taga-subaybay. Actually sir, ay siguro bibitinin talaga natin sila. Sir, baka meron mga hindi na itanong na karapat-dapat pang malaman ng ating mga kababayan. Nasa iyo sir ngayon ang pagkakataon. Dito naman sa Aurora, as the Provincial Director of the Aurora Police Provincial Office ay talagang ina-assure natin yung ating mga kababayan na pag pumunta po kayo dito dahil one of the best tourist destinations naman itong Baler, Aurora, lalo na ngayon yung time ng surfing. Ito na yung time na medyo malakas na po yung surf dito at ito yung gustong-gusto ng ating mga surfers. Punta po kayo dito. Talagang sinisigurado namin yung inyong security. We are providing you security. We are maintaining peace and order. Not only in Baler but also in Dingalan, Aurora. Alam ko madami din na mga tourist spots po doon sa Dingalan, rivers and other resorts. Pwede po kayong pumunta at yung inyong Police Aurora ay nandyan lang. Siguradong magbabantay sa inyo 24/7 and as of now the peace and order situation of the Aurora province is generally peaceful dahil dyan sa tulong-tulong at saka yung cooperation and yung coordination ng ating local government units and other government agencies and of course yung talagang piniperform ng ating mga personnel yung aming sworn duties to serve and protect and to maintain peace and order, particularly dito po sa lalawigan po ng Aurora. Thank you po Sir Mel, ang magandang araw sa inyong tagapanood at taga-subaybay. Okay, maraming salamat sir. Thank you. Muli inyong napanood at napakinggan ang isa na ng mga edisyon ng Aurora Police in Action. Sa kataon pa rin ang ating napakahusay na kaibigan, Police Colonel Robert L. Pitate. Maraming salamat sir. Mabuhay ka sir. Thank you sir. Thank you sir. Kapit mo muna